Pero kung lalarga kayo ng tag-init, friend. dapat mag-ingat sa heat-related na illnesses gaya ng heat cramps, mayroon yan, at heat stroke. At isang paraan para gawin ito ay ang tamang nutrisyon. Para maliwanagan tayo tungkol dito, makakausap natin ng isang nutritionist. Please welcome Miss Heidi Miranda Mejia. Good morning! Good morning, Miss Heidi! Mapuho kayo! Good morning, ma'am. Please sit down. Good morning, mapuho kayo. Please sit down. Good morning po. Please sit down, please sit down. Ayan, Miss Heidi! Nako, batiin niyo po muna yung ating mga nanonood at nakikinig sa Radyo Agila ng Good Morning. Yes, good morning po sa mga viewers and sa mga tagapakinig today. And good morning, Miss Love. Good morning! And Sir Tony, good morning po. No, I'm glad to be here with you po today. Yes, kami rin. Ang laging sinasabi ng mga eksperto daw, Miss Heidi, Yes po. bawal pong ma-dehydrate. Lalo na kapag ito na at mainit na yung panahon, tag-init na. Ano po ba talaga? Sinasabi kasi nila 8 glasses of water. Ano po ba yung katotohanan dun sa 8 glasses of water? Yes, Miss Love, good question po, no? Actually, wala naman po talaga tayong specific amount when it comes in daily intake. In general po siya. But yes, tulad po ng sabi nyo, recommended po talaga is 8 glasses or more or 2 liters per day. Ayan. Alam nyo ba na para ma-hydrate, hindi lang tayo pwedeng umiinom ng tubig. Pwede rin nating lantakan ng ilang mga prutas at gulay. Yan ang Yes sinasabi. po, Totoo po ba ito? Kasi nga may tubig, may water content, high water content po. Yes po, especially yung mga prutas po na mga watery yan. Good source po yan para ma-hydrate po ang ating katawan, especially this summer po. Okay. Ma'am Heidi, sorry, babalikan ko lang yung tubig. Meron bang no-overdose ito? Kasi gusto ko malaman yan eh. Kasi Yung may iba water, talaga na yung ano, inom ng inom. Like, yung intoxication, di ba yung anong water Oo, na may ganun yung nasobrahan? alam ko. May ID, mayroong parang nasobrahan sa tubig. Oo. May ganun ba? Actually po kasi, di ba, lagi lang po natin tatandaan, yung katawan naman po kasi natin, malakas maharamdam yan. Okay. So yung pagkauhaw, it's a sign na kulang tayo ng water sa katawan. So usually naman talaga, nag-i-intake tayo ng water kapag uhaw tayo, no? Pero kung mararamdaman naman natin, kumbaga sa atin sa sarili, mararamdaman natin kung hindi na comfortable. Correct, kumbaga sobra-sobra na, opo, yung diba, natin. Parang bloated na bloated Yes ka, po. hindi ka na mapalagay. Opo, dahil po sa tubig. Yan, okay yun. Ano-ano po yung ilan sa mga, balik tayo dun sa mga sinasabi ni Kuya Tony Pet kanina, mga water-rich food na pwedeng mabili dito sa ating bansa na laging nandyan, available. Yes po, marami po yan, no? Pero kung ililist po natin siya, meron siyang at least 5. Unang-una na po dyan yung pakwan. So sa physical appearance pa lang po ng pakwan, masasabi na natin na nakaka-hydrate siya, no? Bukod sa good source po siya ng vitamin A and C, meron din po siyang magnesium and potassium. Wow, ang dami pala. Yes po. Ang dami pala nitong ano na to, nitong pakwan na to. At ang dami niyan natin, lalo na pag itong tag-init. Yes, Lagi dami sa mga tubig. nasa gilid ng kalsada, magkakapatong-patong. Okay, gaano karami po sa isang araw yung pwede nyo pong kainin na ganyan? Actually, pagdating po sa mga fruits natin, at least 1 cup. Or if you are familiar po sa pinggang Pinoy, so hahatiin natin yung pinggan natin sa ganyan. No? Yung pinaka 1/4, less than 1/4 portion, it's good for, para po siya naka-allocate siya sa ating fruits and vegetable. Ayan. Bukod sa pakwan, Pakwan. meron pa tayo, ano pa pwede? Meron po tayong strawberry. Good source din po siya ng vitamin C, folate, and B9. Then meron din po siya mga small amounts of minerals and vitamins. And meron din po siyang fiber and antioxidant. Panalo yung Yes po. fiber din. Melon, ano pa po? Yan. Melon, orange, pipino. Yung melon natin, no, may dalawang uri. Yung nakikita natin, yung kulay orange and kulay green. Correct. So yung kulay orange, ayan po yung cantaloupe. Yung ano naman po, kulay green is honeydew. Both po yan mayaman sa antioxidant. Yet, mas marami po ang antioxidant ng cantaloupe. O yung kulay orange po. Talaga? Yes po. Doc, actually, di ba sabi nga nila, the more colorful ang prutas at gulay, mas maraming mga mineral at mga vitamins ang makukuha. Okay, pipino, oranges. Pipino, yes po, good source din po yan ng vitamin C and K. And maganda po kainin natin yung pipino ng may balat pa kasi para hindi nababawasan yung fiber and other minerals or vitamins na meron dito. Yun nga lang po, paalala lang, no, kung kakain tayo ng mga prutas na may balat, make sure lang po na malinis para maiwasan naman po natin yung mga foodborne illnesses. And make sure nga na, di ba, magtanim na rin kayo. Yes po. Sabihin ko na talaga yan eh. Siningit ko talaga, magtanim na rin tayo Yes po, ng opo. mga gulay. Kasi itong ano na to, itong pipino na tama ka nagsasabi sila, hindi ba gulay yan? Hindi
siya. Yes po, Ako prutas rin, po napag-alaman ko rin. Ang alam ko nga rin, pati yung okra, prutas din eh. Lahat daw ng may seeds, prutas. Okay, eto na, my friend. Kahit regular na kumakain ng water-rich food, ay mahalaga pa rin po ba ang pag-inom ng tubig? Bakit daw po? Our body composed of 60% of water. So every day, nawawalan din po tayo ng water loss or fluid sa ating katawan dahil nagpapawis po tayo. Correct. Especially during the summer, no? And through urine po, no, nababawasan yung body loss natin. Correct. So pag ganun po, talagang kailangan natin ng water. Hindi po tayo pwede mag-rely lang sa mga fruits na mayayaman sa water content. And usually naman po in reality, no, hindi lahat no may purchasing power to buy fruits. You're right. No? You're So right. very convenient po yung water para ma-hydrate po tayo lalo na ngayong during the summer. And very convenient din talagang magtanim na rin tayo. Yes, opo. Yan. Kasi pwede rin pala ang pinya. Ano rin yung Yes, pinya po, opo. matubig din yon. Okay, may mga kung meron tayong dapat i-consume ng mga pagkain, may mga pagkain man na dapat namang iwasan pag ganitong tag-init. Yes po, nangunguna na dyan yung mga coffee, teas, and soda, and other soft drinks. Kasi ito pong, yes po, ito pong mga... Yun yung binabakbakan ng kilala ko eh. Yes. Sino? Yes po, kaya kailangan din talaga natin magpaalala, no? Kasi itong mga inumin na po ito is... tumatawa? Yes po. Mayaman po kasi siya or meron po siyang diuretic effect, no? Yung diuretic Ano ibig effect... sabihin po ng diuretic effect? Yes po, ayan po yung mga... naturally, pwede ka pang maihi. Yung Yes, natural, opo. mga diuretic or Opo. diuretic. Parang namumore po yung produce ng urine po Coffee. natin. Kaya lalo kang madi-dehydrate ka naman Yes kasi po, pag opo, ihi ka opo. ng ihi. Yes po. Nako, eto na. Puntan mo tayo sa mga paraan para mapabuti naman po yung nutrisyon ng ating katawan ngayong tag-init. Maglalaro po tayo. Opo, meron din to para po pagpawisan tayo. Tapos inom din tayo ng tubig. Miss Heidi, napakasimple lang po ng game. Ito po yung aming tinatawag na tumpak at palpak. Or palpak. Kung agree po kayo, ayan, ito po siya. Sasabihin, itataas nyo lang po yung word na palpak at kung agree to, tumpak pala, kung hindi naman, palpak naman po itataas po ninyo. I'm sure game na game po kayo, Miss Yes, Heidi. game na po. Eto na! Mas kaunti ang kinakain ng mga tao pag mainit ang panahon, tumpak o palpak? Tumpak po, no? Bakit po ako hindi ganon? Yes. Parang walang pagbabago. Just kidding. Go, Miss. Bakit po? At may gana pa rin. Actually, possible po talaga siya during this summer kasi may tinatawag po tayo na thermoregulation, no? Kumbaga yung ating body, ine-urge to na mag-crave sa mga lighter foods katulad ng fruit and vegetable. Opo. Kasi po, kumbaga coping mechanism po ito ng ating katawan para, kasi itong mga pagkain po na ito ay mababa lang sa calorie. And remember, ang calories, it produces heat sa katawan. So para nino-normal niya lang po ang ating katawan during this summer. That's very nice, my friend. Okay, dahil tag-init at madali tayo pagpawisan, mas mabilis din tayo mag-burn down ng calories. Tumpak o palpak? Palpak po. Friend, kain ka ng kain, friend. Sabi niya, ay, papapawisan naman ako eh. Tapos? Baka burn ng calories ka. Tapos? Hindi pala, palpak yun. Bakit palpak? Tapos pagkatighay mo, burp. Tulog muna ako. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Oo. Yes po. Bakit po palpak? Ang sweating po does not reduces or hindi po siya nakakapag-burn ng calories. Remember, ang water po natin has no calories. Kaya palpak po siya. Yeah. Ang nawawala po sa atin is water weight, hindi po calories. Okay. Yun nga dahil nakakawalang gana talagang gumalaw pag mainit, di ba? Mainam uminom daw po ng mga energy drinks para makapagtrabaho ng maayos. Tumpak o palpak, energy drink. Po. Yan. Apo. Nako! Ay, ang dami pong natamaan dito! Ang dami pong natamaan dito, marami pong nabagsakan ng energy drink. Ma'am. Yung mga energy drink po kasi full po talaga yan ng mga sugar, sodium, and caffeine. So hindi po talaga siya advisable, especially during this summer. And kahit naman hindi summer, hindi siya ina-advise na mag-consume tayo ng mga ganyang drinks. Meron naman mga alternative o mga malnutrisyon na mga energy drink na makakapagbigay sa ating katawan.
palpak. O ito, mas matagal daw bang i-digest ang pagkain kapag mainit ang panahon? Tumpak o palpak? Gusto kong malaman. Galing! Galing nito ma'am. Possible po siya Okay. na nahihirapan. In a way po na kulang tayo sa hydration kasi it affects our digestive system, no? Okay, During this hot days po kasi 'di ba, mas madalas tayong pagpawisan, mas marami ding nalalabas ng mga fluids sa ating katawan. And pag ganun po nangyayari, naapektuhan po yung mga secreting fluids na meron tayo sa guts, which is nakaka-help po siya para mag-digest ng ating foods. Wow, that's nice. Ngayon po, ano po yung inyong may papayo sa ating mga kababayan tungkol sa sa intake ng kanilang mga pagkain ngayong tag-init? Actually, uso po talaga ngayon, no, yung mga heat stroke related and mga heart disease, no. So, balanced diet lang po talaga, no. Eat small but frequently, no. Dun po tayo umiikot pagdating sa nutrition, laging balance lang po talaga. Yes. Maraming salamat po. Ayan alam nyo na po ang katotohanan sa mga maling akala. Kaya ngayong tag-init, siguraduhin ang nutrisyon ay okay na okay para hindi maantala ang bakasyon. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!